Maaari bang magsitayo muna ang lahat at ating simulan ng ating klase sa isang panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Bago kayo magsiupo ay maaari bang pakiayos muna ng hanay na inyong mga upuan? Maaari na kayong magsiupo. Alexena, maaari mo bang itala kung sino ang mga lumiban ngayong hapon? Maraming salamat. Kumusta naman kayong mga bata? Mabuti naman at kayo maayos lamang. Ngayong hapon ay magkakaroon na naman tayo ng panibagong paksang tatalakayin. Pero bago natin ito simulan, ay babalikan muna natin kung ano man ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw. Ano nga ulit ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw? Tama, ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw ay tungkol sa topografiya. At ano naman ang inyong mga natutunan? Kung ano ang ibig sabihin o ano ang ating tinalakay tungkol sa topografiya? Mahusay, ang topografiya ay ang tungkol o ang pag-aaral sa pisikal na katangian ng ating o paglalarawan ng ating daigdig. Mahusay. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng ating paksang bagong tatalakayin pero magkakaroon muna tayo ng paganyak o unang gawain. Kayo handa na ba? Mabuti naman. Ngayon sa ating unang gawain ay tinatawag kong itong punan mo ako. Meron akong ipapakita ng mga larawan at huhulaan ninyo o punan ninyo ang mga letrang nawawala sa larawang aking ipapakita. Ako ba'y naiintindihan? Mabuti. Ngayon naman, ngayon sa unang larawan, ano kaya ang letrang nawawala? Tama, ang letrang nawawala dito ay letter L at letter O. Ngayon, ano kaya ang larawang ito? Ito ay tumutukoy sa globo. Mahusay. Ngayon naman sa pangalawang larawan, ano kaya ang nawawalang letra? Tama, ang nawawalang letra dito ay letter R at saka S. Ngayon, ito ay tumutukoy sa larawang crust. Tama, napakahusay mga bata. Ngayon, sa pangatlong larawan naman, ano kaya ang nawawalang letra dito? Tama, ang nawawalang letra ay letter A at saka N. At ito ay tumutukoy sa larawang mantel. Ngayon naman, sa pang-apat na larawan, ano kaya ang nawawalang letra? Tama, ang nawawalang letra ay letter O at saka E. At ito ay tumutukoy sa salitang core. Ang ibig sabihin ng larawang ito ay core. Mahusay mga bata. Ngayon naman sa panghuling larawan, ano kaya ang nawawalang letra? L at saka T. Mahusay. At ito ay tumutukoy sa salitang plate. Ano naman kaya ang paksang ating tatalakayin ngayong hapon? Tama, ito'y tungkol sa katangiang pisikal ng daigdig. Mahusay. Ngayon, dahil alam na ninyo kung ano ang paksang ating tatalakayin ngayong hapon, bago natin ito himay-himayin o bago natin ito simulang tatalakayin, ay gagabayan muna tayo o pabasahin muna natin ang ating mga layunin. Ang unang layunin ay natatalakay ang katangiang pisikal ng daigdig. Pangalawang layunin, nakagagawa ng slogan tungkol sa kalagahan ng pag-aaral sa katangiang pisikal ng daigdig. At pangatlo, nabibigyang halaga ang mga bagay na makikita sa katangiang pisikal ng daigdig tulad na lamang ng paggamit ng tubig. Ngayon, sisimulan na natin talakayin ang ating paksa ngayong hapon. Heograpiya. Ang heograpiya ay hango sa salitang geo na ang kahulugan ay daigdig. Grafeya naman o ang paglalarawan. Sa makatuwid, ang heograpiya ay ang paglalarawan ng daigdig. Ako ba'y naiintindihan? Siyang tunay. Ngayon naman, sa katangiang pisikal ng daigdig, may tatlong layer na tinatawag at ito ay isa sa mga paraan kung paano natin malalaman ang pisikal na katangian ng daigdig. Una ay ang crust. Ang crust ay ang matigas at mabatong bahagi ng daigdig at dito rin natin makikita ang plate o tectonic plates at ang plate na ito ay ilalarawan ko mamaya. Ngayon naman, ang ikalawang layer ay ang mantle.
Ang mantel naman ay isang patong ng mga batong napakainit, kaya ito'y malambot at natutunaw ang mga ibang bahagi nito. Core naman ang tinatawag sa pangatlong layer ng daigdig. Ito ay ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng mga metal tulad ng nickel at iron. Ang plate naman ay malaking masa ng solidong bato na hindi nananatili sa posisyon. At ang tulad nga ng sabi ko kanina, ang plate ay makikita sa ibabaw na bahagi ng crust sa ating daigdig. Ako ba'y naiintindihan? Magaling. Ngayon naman, may nais ba kayong itanong tungkol sa mga tinalakay natin? Wala? Kung wala na, ibig sabihin ay naiintindihan na ninyo kung ano ang ating mga tinalakay. Upang lubos ninyong maintindihan ang ating tinalakay o ating leksyon ngayong hapon, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang gagawin nyo lamang ay gagawa kayo ng slogan na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aaral sa ating pisikal na katangian ng daigdig. Ako ba'y naiintindihan? Ang klaseng ito ay hatiin sa 2 pangkat at ang bawat pangkat ay bibigyan ng 10 minuto para sa paggawa at 3 minuto naman para ipresenta ang inyong slogan. Ako ba'y naiintindihan? Maaari ninyong kunan ng larawan ang inyong pamantayan upang gabayan kayo nito sa paggawa ng inyong slogan. Ako ba'y naiintindihan? Mahusay, maaari na kayong magsimula. Ngayon naman ay bibigay ko ang inyong mga nakuhang puntos para sa unang pangkat. Ang unang pangkat ay nakakuha ng 10 puntos para sa nilalaman dahil malinaw ang pinapahayag sa slogan at 10 puntos naman para sa kaangkupan ng konsepto sapagkat angkop ang mga salitang nabuo sa slogan at 10 puntos naman sa presentasyon sapagkat malinis at malinaw ang pagpresenta. Ang kabuuan ay ang unang pangkat ay nakakuha ng kabuuang puntos na 30 puntos. Sa ikalawang pangkat naman, 10 puntos rin para sa nilalaman, 10 puntos din sa kaangkupan ng konsepto, at 10 puntos din sa kabuuang presentasyon. At ang kalawang pangkat ay nakakuha din ng 30 puntos para sa inyong ginawa. Balakpakan natin ang ating mga sarili. Wala na ba kayong nais itanong o wala na ba kayong mga katanungan? Kung wala na ay ako ang magtatanong. Unang katanungan, bakit ba mahalagang malaman natin kung ano ang pisikal na katangian ng daigdig? Tama, dahil para malaman natin kung ano ang ating mundong ginagalawan. Mahusay. Para naman sa ikalawang katanungan, paano mabibigyang halaga ang mga bagay-bagay na makikita natin sa ating daigdig? Tama sa pamamagitan ng paggamit ng tama, tulad na lamang ng paggamit ng tubig sa tamang paraan. Mahusay. Ngayon naman sa panghuli at pangatlong katanungan, para sa iyo, may kahalagahan ba ang bawat bagay na makikita natin sa ating daigdig? Tama ang iyong sagot sapagkat lahat ng bagay, ito man ay malaki o maliit, ay may kahalagahan. Dahil may kahalagahan sila kung bakit nandito sila sa ating daigdig. Base sa inyong mga kasagutan, ako'y nagagalak at ako'y masaya sapagkat talagang nakinig kayo sa ating talakayan. Ngayon, para sa ating pagtataya ay kumuha kayo ng sangkapat na papel at sagutan ang mga katanungan. Sagutan ang mga katanungan sa hanay A at makikita ang mga sagot sa hanay B. Ako'y naiintindihan? Mabuti naman. Tapos na ba ang lahat? Maaari nyo nang ipasa inyong mga papel sa harapan. Ngayon naman ay maaari bang kumuha kayo ng inyong kwaderno, kunin ninyo inyong mga kwaderno o pwede rin kunan ninyo ng litrato ang inyong magiging takdang aralin. Tapos na ba? Mabuti naman. Ngayon ay maaari na kayong magsitayo. Paalam na sa inyong lahat mga bata.